parang big blow setback na naman kapag nawala yung inaasahan natin. Siguro kasi hindi rin yun ang sabi ng DOJ kanina, no, na bad news, no, sad news na nawala na sa custody ng Czech Republic. Tila isang malaking kabiguan sa pamahalaan ng Pilipinas ang pagkawala ni former Congressman Zaldico sa kustodiya ng Czech Republic. Ayon kay Deputy Majority Leader Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, ito ay dahil itinuturing na main proponent ng flood control controversy ang dating House Appropriations Chairman na si Ko. Aniya tila mayroong pagkukulang sa koordinasyon ng Embahada ng Pilipinas at ng mga otoridad sa ibang bansa. Well, syempre, ano yan, I think yung una kong reaction dyan noong una, the challenge is to bring him here in one piece, no? Kaya lang, syempre, nasa ibang bansa, kaya lang, siguro, dapat, ang nag-ano doon, yung embassy natin, should have, kasi nagpadala tayo ng contingent pa rin, so dapat sila yung nagsabi una na nandun pa, or gain the information on whether he's in custody or not, bago nagtulak doon. Binigyang diin ng senador ang kahalagahan ng dating mambabatas na si Zaldico dahil maaaring magbigay daan ito para malutas ang malawakang corruption scandal sa bansa. Giit ni Senator Ejercito na kailangang may managot na mga sangkot sa kontrobersya. Sino man ang mga ito, lalo na at pera ng taong bayan ang bilyong-bilyong pisong nawala. Aniya, hindi mawawala ang galit ng publiko hanggat walang napaparusahan sa Floodgate corruption scandal na ito. Sana makabalik para to tell all. Gusto naman natin malaman talaga yung ano nangyari dito sa biggest scandal ever in our history. Biggest corruption scandal in our history. Dapat talaga malaman natin. So walang sino man ang masangkot dito, dapat malaman ng tama. So of course, we would want him to be here so that we can already find out what he knows, kung ano yung participation, sino yung mga kasama, at kailangan talagang may managot dito. So, hindi pwedeng makalagpas kasi pera ng taong bayan to, yung galit ay hindi mawawala, hindi mo rin masisisi yung taong bayan kapag walang naparusahan. Kaugnay nito, tinawag ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson na lost opportunity o nasayang na pagkakataon para sa gobyerno ng Pilipinas ang nangyari. Ayon kay Senator Lacson, walang dapat sisihin ang pamahalaan kundi sila rin dahil ang pagkabigong kumilos ng mabilis matapos matuklasang nasa kustodiya ng Czech Republic si Ko ay naglalagay ngayon sa gobyerno sa isang nakakahiyang sitwasyon. Binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Lacson na dapat mag-extra effort at double time ang pamahalaan upang mapauwi ang dating mambabatas na pangunahing personalidad na nasasangkot sa maanomalyang flood control projects. Nagpahayag naman ng panghinayang si Senator Sherwin Gatchalian dahil naniniwala siya na ang presensya ni former Congressman Ko ay kritikal sa investigasyon sa kontrobersyal na mga proyekto kontra baha ng pamahalaan. Nakakahinayang, sobrang nakakahinayang dahil unang-una gusto natin makamit ang hustisya. Pangalawa, may warrant of arrest na siya. At pangatlo, kung po-cooperate siya, baka meron pa siyang information na iba na makakatulong dito sa flood control scandal. Sa kabila nito, ayon sa senador na aminado siyang hindi madali at komplikado talaga ang sitwasyon kapag ang isang akusado ay nasa ibang bansa. Dahil dito, binigyang diin ni Senator Gatchalian na dapat nang makipagtulungan ang pamahalaan sa Interpol. Admittedly complicated in situation, but ako naniniwala ko temporary setback to. Pwede pa natin paliitin yung kanyang mundo by alerting the Interpol. So having said that, ang nakita kong next move ay dapat ma-alert yung Interpol, magamit na yung network ng Interpol para mahuli siya dahil meron ring warrant of arrest siya dito na issue ng sandigan at pwedeng gamitin yan ng gobyerno para ma-alert yung Interpol at mag-issue na ng red notice. Dagdag ng senador, dapat aktuhan na agad ng Department of Foreign Affairs o DFA ang kanselasyon ng lahat ng Philippine passport na hawak ni former Representative Ko.
Paliwanag ni Senator Gatchalian, ito ay para hindi na magamit ang nasabing mga pasaporte at kahit papano ay malimitahan ang galaw sa ibang bansa ng dating mambabatas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.